Chat with God in the sacred place. Oh, there in the Spirit, beholding His face, gaining new power through running the race. I love to be shut in with God. Awitin natin lahat, mga kapatid, napakainam na awit. Shut in with God in the sacred place. God bless, Bertie. Oh, there in the Spirit, beholding His face, gaining new power to run in the race. Yes, I love to be shut. Can we sing it again for the last time? Shut in with God in the secret place. Shut in with God in the secret place. There with the Spirit, beholding His face. Amen. Amen. Gaining new power to run in the race. Oh, I love to be shut in with God. Totoo ba yan, mga kapatid? Nais ba nating maparoon, magkulong sa presensya ng ating Panginoon? Alam niyo, sa presensya ng ating Panginoon, sabi sa ng kasulatan, naroon ang kagalakan, naroon ang kalakasan. Sabi ng kasulatan, in His presence, there is healing, there is strength, there are pleasures evermore. Sa Kanyang presensya, naroon nag-uumapaw ang pagkatagumpay. Kaya sa mga sandaling ito, sino naganasa na maparoon sa presensya ng ating Panginoon? Wala tayong ibang lalapitan sa mundong ito, mga kapatid. Sa presensya lamang ng Panginoon tayo lumalakas, tumitibay. Kaya ang sabi ng isang awit, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Ito'y hindi sa ating mga sariling gawa. Ito'y gawa ng ating Panginoon. At ang kakayahan na ito sa Kanyang presensya, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Let's bow our heads for a moment. Tayo manalangin. Dakila at mahabagi namin Diyos, sa gabing ito kami ay lumalapit sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. At tunay nga, karapat dapat kang mapurihan. Ikaw ang nag-iisa na Diyos. Walang katulad mo, walang hihigit sa iyo, Panginoon. At bayaan ang aming mga labi, ang mga buhay ay magsauli ng papurit pa salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Katulad ng aming inawit kanina, ng iyong pag-ibig, it's rich, it's pure, it's measureless, and it's strong, stronger than anything na dumating sa aming mga buhay, Panginoon. At tunay nga napatunayan namin yan. The reason that we are here standing right now, it's because of your love, Lord. Dahil ito sa iyong pag-ibig, kaya kami nakatayo ngayon, Panginoon. At marapat lang na masaulian ka na papurit, pagdakil at pasalamat. Dahil, O Diyos, hindi kami makakatayo sa napakaraming mga problema, mga sirkumstansya sa mundong ito. Hindi namin kayang tumayo, magpatuloy pa, Panginoon. Pero maraming salamat na ang iyong pag-ibig ang siya nagpupumilit sa amin.
Sa panahon na si Pablo ay nakakaranas ng maraming mga pagsubok, nang sabi niya sa kanyang testimony, ilang beses siyang tangkang papatayin, ilang beses na shipwreck, ilang beses na tumatakas para lumayo sa mga kaaway. Pero ang sabi niya, hallelujah, nang sabi ni Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ang humahatak sa amin para gawin ang mga bagay na ito. At o Diyos, naranasan namin ito sa aming mga buhay. O Panginoon, sa kabila man ng mga pagsubok, sa kabila man ng mga trials, kabiguan, kalungkutan, kabigatan, even Lord, sa panahon ng mga kahinaan, ang iyong pag-ibig ang naghahatak sa amin. Ang iyong pag-ibig ang naghahatak sa amin papunta sa iyong presensya. Sapagkat tunay nga napatunayan namin na in your presence, that's where we belong, Lord. At ang pagbatak sa iyong presensya, Panginoon, ay hindi namin kayang pigilan. Sapagkat dito, O Diyos, sa iyong presensya, dito kami belong. Dito kami, O Diyos, nararapat na manatili. At bayaan na sa mga sandaling ito, naniniwala kami ng iyong presensya na sa aming kalagitnaan. Bayaan na sa iyong presensya, Panginoon, ikaw ang siya magpagaling, ikaw ang siya magpalakas, ikaw magsugo ng iyong mga salita. Na katulad sa panahon ni Elijah, na hindi niya inantay ang mga bagay na nakikita lamang ng mga mata, kundi ang inantay niya ang still, small na pangungusap na nagmumula sa iyo, Panginoon. At o Diyos, itong aming dalangin, ang dalangin namin, marinig ka namin sa aming kalagitnaan. Sugo mong iyong salita, Panginoon. Bayaan na sa mga naihanda ng iyong malita lingkod, Panginoon. Ito'y bigyan mo ng buhay, Panginoon. Bayaan ng iyong Santong Espiritu ang siya manahan sa mga salitang ito na aming babasahin upang ito magbigay buhay sa amin, magbigay ng encouragement, magtapihas, magtuwid, magsaayos pa sa amin. At kami makatayo, Panginoon, sa iyong presensya na tunay nga masabi namin sa gabing ito na ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay nagpapala at gumagawa sa aming kapanahunan. Papalain mo bawat isa, Panginoon. Kung meron man po mga baguhan, mga nagpasimula pa lamang na maglilingkod sa iyo, ikaw ang magpala at bayaan ng iyong mga paungusap ay magbigay ng liwanag sa kanilang mga buhay upang kami lahat sama-sama, Panginoon, ay lumakad sa pamagitan ng liwanag ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw lamang siya mapurihan, Panginoon. Wala pa rin po kami magagawa, Panginoon, sa mga sandaling ito. Bayaan na linisin mo po kami ng mga puso, linisin mo, Panginoon. At bayaan na kami maging handa na tumayo, maging katanggap-tanggap na tumayo sa iyong harapan sa gabing ito. Ang papuri pagdakila ay mawi lamang sa iyo. Sa tangit na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen and amen. Ating palapakan po ang ating Panginoon, mga kapatid. Purihin natin, Panginoon. At sa wala pong abalay, magbukas po tayo ng ating banal na kasulatan. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Medyo mahaba po ito. Pero babasahin ko na lang para mamaya ay isa-summarize na natin. Hebrews chapter 12, verse 3 hanggang 17 ang gusto kong basahin. So, sabi po dito, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure, because God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Beside this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seemed best to them. But he disciplines us for our good, that we may share his holiness.
For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. And that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. For you know that afterward, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no chance to repent, though he sought it with tears. Can we say amen to the words of God, mga kapatid? Amen. Makakaupo na po tayo at pagpalain ng Diyos ang mga salitang ating binasa sa gabing ito. Magandang gabi po sa lahat at pagbati po ng isang pinagpala na araw sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Alam ko lahat tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Do you agree, mga kapatid? Kahit na maraming mga sirkumstansya, masabi para natin pinagpala tayo. Tayong mga blessed people sa kapanahunan na ito. Ang pagiging blessed naman natin ay hindi naman nag-pertain or hindi nagpapatungkol sa kung gaano karaming resources na meron tayo sa lupa. Ang pagiging blessed natin, ito ay kiniklaim natin sapagkat ang ating Panginoon ang siyang tumawag sa atin na blessed. Pinagpala tayo, mga kapatid. At dahil ang ating Panginoon ang siya nagtawag sa atin na pinagpala tayo, i-claim natin yan and profess natin na tayo pinagpala ng lubos. Kahit na wala tayong resources na marami sa lupang ito, pinagpala tayo ng ating Panginoon. At marapat ang ating Panginoon na masaulian na papulit pagdakila pa. Salamat. At huwag tayong mag-alala. Ang ating Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Hindi niya tayo binibigyan ng illusion na, pinagpala ka pero parang ikaw sa buhay, hindi ganon. Ang Diyos ay tunay na nagpapala sa inyo, sa ating lahat, mga kapatid. At tayo ay hindi pinapaniwala lamang ng isang salita lang, kundi ito'y tinutupad at ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa mapagpalang gabi, ang pagbati sa lahat, at salamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Nais ko rin magpasalamat sa ating Panginoon at sa pag-iingat, sa trabaho, sa pag-iingat sa mga biyahe din, hindi rin biro. Ngayon, so nung mga nakarang araw ay medyo, mga nakarang linggo, nung kasagsagan ng medyo peak nung taas ng prices ng gas ay maluwag yung biyahe. At of course, maraming mga drivers na minihiging din ang bumiyahe dahil sa sobrang taas ng presyo ng gas. At naging maluwag ang biyahe, pero gayon pa man, salamat pa rin sa Panginoon sa pag-iingat. At ngayon medyo bumabalik-balik na, purihin din ng Diyos. No? Purihin ng Diyos na bumababa na at sana magtuloy-tuloy na. At bayaan na sa bawat mga sandali, patuloy na tayo manalangin para sa bawat isa. At kasama nun, syempre, pagbaba ng gas ay medyo bumabalik na rin yung bilang ng mga bumabiyahe. So, in any circumstance ay nagpasalamat tayo sa ating Panginoon sa mga bagay na yan. At gayon din nagpasalamat ako sa Diyos. So medyo bago yung aking salamin ngayon kasi nung nagpa-check up ako last a couple of weeks ago, sabi nung dun sa ophthalmologist ay yung grado ko raw ay lumalala pa. Hindi ko alam hindi ko alam na meron pa palang ilalala yung grado ng aking mata na sabi nila ay actually yung mga salamin ko or yung since 2 years, 3 years ago, pag nagpapapalit ako ng salamin, sabi nila, hindi na raw kayang i-correct ng salamin yung mata ko. Kinakailangan na lang siyang parang support na lang. So sabi ko nga, binibiro ko yung nanay ko, pwede na ako mag-apply ng pang-PWD sa mata. Kasi hindi na siya kayang i-correct talaga. At nagulat ako nung couple of weeks ago, may ilalala pa pala. So mas lalo pa palang lumala. At sabi sa akin, kinakailangan na mag-upgrade ng grado. Actually, yung
text yung monitor na to, hindi ko nakikita yung text niya ng malinaw pag may lyrics or pag may verse, kaya kinakailangan ko lumingon dito. Pero ngayon medyo kita ko na, mas kita na. Salamat sa ating Panginoon sa ganyan mga privilege, and hopefully wag na lumala pa. Kasi di ko alam kung kaya pang isupport ng... kung makikita niyo sa salamin ko, medyo makapal yung frame niyan at titignan niyo ng maigi, lagpas-lagpasan na yung salamin dun sa frame. At hindi ko alam kung pag lumala pa, baka yung frame ko kasing kapal na nung ganun kakapal na frame para i-support lang yung salamin. Pero in all of these things, nagpasalamat tayo sa ating Panginoon at siya ang nagkakaloob ng mga opportunity din. At naniniwala naman ako, temporary lang to. No? Temporary lang. Kinakailangan lang magtiis, magsuot ng salamin at naniniwala tayo ng lubos merong pagpapalit ng katawan na ipinangako ng ating Panginoon. At doon na lang ako umaasa. Hindi ko na, sabi ng nanay ko, kung gusto ko rin magpa-laser ng mata. Sabi ko, wag na. Baka mamaya mabulag ako. Wala lang akong makita. Pero sabi ko, pinagapa sa Diyos ko na lang at sa lahat ng bagay na ito ay mauwi pa rin sa Diyos ang kapurihan. So, as long as nakakabasa pa naman ako at nakaka-drive, ay wala namang problema. At purihin pa rin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na iyan. So ngayon sa gabing ito mga kapatid, nais ko lang pong mangusap ng mga simpleng bagay lamang po as encouragement, as reminder na rin sa gabing ito. Kung mapapansin ninyo, binasa natin yung Hebrews chapter 12. Gusto kong mapag-usapan natin ang patungkol sa discipline, okay? Sa correction. Kung tayo ay nag-take notes, gusto kong pamagatan ito na kinuha sa verse 6, the Lord disciplines the one He loves. Do you agree, mga kapatid? The Lord disciplines the one He loves. Gusto kong pag-usapan natin, or in particular, umikot tayo ng ating topic sa gabing ito patungkol sa discipline. Okay? At kung paano kinakailangan ang discipline, or kung bakit kinakailangan ang discipline at bakit dumarating ang discipline sa mga iniibig ng Diyos. Okay? Naniniwala ba tayo na inibig tayo ng Diyos? Alam niyo, sabi sa John, sabi ni John doon, tayo ay umiibig or we love Him because He first loved us. Naranasan ni John na siya ay ibigin ng Diyos. Mga kapatid, matanong ko kayo, naranasan niyo ba na inibig kayo ng ating Panginoon? Naranasan niyo ba ang kanyang pag-ibig sa inyong mga buhay? At ang pag-ibig ay hindi lamang ito nanatiling verbal, ano? Ang pag-ibig ay hindi lamang basta verbal na phrase or salita, kundi ito may action, may gawa, may patunay, may ebidensya. Na ang ating Panginoon, kung paano siya umibig sa atin, mayroong ebidensya. At ang pinakamalaking ebidensya niyan ay ang nangyari 2,000 years ago. Na sabi sa John, kung paano ang Diyos iniibig niya ang buong sanlibutan, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Para sino man na sampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Patunay ng pag-ibig ng ating Panginoon. At kung naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, sabi dito sa ating binasa, ang Diyos ay dumidisiplina sa kanyang mga iniibig. Babasahin natin yung buong chapter ng Hebrews, ano? Alam ko very familiar na sa atin ito, pero dito sa Hebrews, yung author ay nagsimula dun sa verse 1 ng Hebrews patungkol sa isang scenario na imagine ninyo na tayo ay surrounded by these people na nagtagumpay sa pananampalataya. Kung mabasahin niyo Hebrews chapter 11, binanggit doon yung mga heroes of faith. Yung binanggit doon yung mga nagtagumpay sa pananampalataya, just like Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, etc. At since we are now surrounded with those witnesses na nagtagumpay din sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sabi doon, maging encouragement sa atin yon, yung mga buhay nila para iset aside natin yung anumang mga bigat
Ialisin nyo anumang mga bigat, yung mga kasalanan na dumidikit sa atin, sabi sa verse 1, and let us run with endurance the race that is set before us. At paano natin gagawin ang pagtakbo sa karerang ito? Looking unto Jesus. Okay? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At ito'y binibigay ng author sa Hebrews, binibigay niya yung context na marami kasing pwedeng magpabigat o magsagabal sa ating pagtakbo. Maraming pwedeng umagaw sa ating mga attention, maraming mga weight na pwedeng pumigil sa atin sa pagtakbo. Kaya ang kinakailangan lamang natin gawin, sabi niya, tumingin ka kay Jesus, na siyang pasimula at katapusan ng ating pananampalataya. Na anong ginawa niya? For the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ng ating Panginoong Kristo Jesus as an example na hindi niya inalintana lahat nung bigat, kahit yung kanyang sariling kalooban. Remember, diba, nangyari sa Gethsemane, ang kalooban ng ating Panginoong Kristo Jesus, kung possible lang, wag mangyari itong event na mangyayari sa Kanya. Lumagpas nawa ang sarong ito. Pero sabi niya, wag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyayari. Right? At ito yung example natin. Sa panahon na tumitindi yung mga pagsubok, yung mga weight sa ating mga buhay, yung mga circumstances, yung mga trials na nangyayari sa atin, look to Jesus. Siya yung example ng ating pananampalataya. Na hindi niya inalintana anumang mga bigat, anumang mga sakit, yung shame, sabi doon, despising the shame, and now is set at the right hand of the throne of God. And therefore, kaya doon sa ating binasa kanina sa verse 3, sabi doon, kaya i-consider natin siya na nagtiis ng maraming mga bagay. Tiniis na yung maraming mga, we can generalize and say trials. Tiniis niya yung hostility, yung pag-aalimura sa kanya. Tiniis niya yung shame, tiniis niya yung kahihiyan. Tiniis niya lahat ng mga bagay na ginawa ng tao laban sa kanya. Para saang bagay? Para saang dahilan? Sabi sa verse 3, tinis na lahat ang mga bagay na yon upang tayo din naman ay huwag manghimagod, so that you may not grow weary or lose heart. And we can say, sa panahon ng mga trials, sa panahon ng mga pagsubok sa ating mga buhay, makukuha nating example ang ating Panginoong Kristo Jesus. Pwede siya natin tignan as an example kung paano siya nagtiis, nag-endure. Tiniis niya, hindi niya inalintana lahat ng hirap as long as magawa niyang kalooban ng Ama. And dapat ganun din ang ating gawin. Diba? Dapat ganun din ang ating gawin. Tumingin lamang tayo sa ating Panginoon as an example. Tignan natin siya na halimbawa na tiniis niya ang napakatinding bigat. At dahil meron tayong example, sabi dito, para hindi tayo manghimagod, para hindi tayo mawala ng ma-lose heart, consider Him. Sabi sa verse 4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding of your blood. Kung minsan kasi, context dito, no? Binibigyan natin ng context. Apparently, nung usap dito si author sa Hebrews, sabi sa verse 5, may mga ilan na kasi nakalimot. May ilan na nakalimot sa exhortation, sa itinuro. You have forgotten the exhortation that addresses you as children. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. So nagbibigay siya ng encouragement. Tignan natin ang ating Panginoon. Tignan natin kung paano siya namuhay sa lupa. How He handled stress, how He handled trials, how He handled yung mga tribulations na dumating sa Kanya. Dahil probably some of you ay nakakalimot na sa sulat na ito. Nang sabi sa sulat, my child, do not regard lightly the discipline of the Lord, or lose heart when you are punished
By Him. Okay, gamitin ESV, ano? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Sabi dun sa reminder, don't take lightly kapag ang Diyos ay nag-discipline. Gamitin yung word na discipline. Don't take it lightly when the Lord disciplines. And don't be weary kapag ikaw ay na-reprove sa pamamagitan nito. Dahil, ang reminder, for the Lord disciplines the one He loves and chastises every son, every daughter, lahat tayo, lahat ng mga anak ng Diyos, every son and daughter whom He receives. So yun yung reminder na baka nakalimutan daw, sabi ng author. Kung mapapansin nyo ng maigi, as you can observe, parang merong unting shift na nangyayari, no? Kanina we are talking about trials, we're talking about testing, we're talking about tribulations, at kung paano kinakailangan mag-endure, magtiis, takbuhin yung karera. Pero this time parang napunta dun sa, pagdating dun sa verse 5, sa verse 6, napunta sa discipline. Napunta sa, parang iniisip natin yung parusa. Ano? Disiplina. At kapag babasahin lang natin yan ng dire-diretso or word for word, ay para bang pwede sigurong i-conclude na ito bang mga trials parusa? Sabi dito, tiisin lang daw yung parusa, yung discipline, yung parang paghatol, discipline ng Diyos. Can we conclude na parusa ba itong mga trials and testing sa ating mga buhay? Ito ba yung pagdidisiplina? In a sense, kapag pupasok sa ating isipan yung disiplina, ay parang result or consequence ng mga maling nagawa. No? Pero actually, hindi naman necessarily na nangangahulugan, yung discipline na word dito, hindi necessarily nangangahulugan na consequence or punishment sa mga nagawang mali. Okay? So, I think nadaanan na ito before, pero ang word dito na discipline or yung chastisement is paideia. It means it's more related sa train. Okay? Sa training. Yung definition ng discipline dito ay hindi necessarily yung parusa na ginagawa kapag ka nagkamali, but it's more related sa word na training or tutoring or chastening, yung pag-tutor, pagtuturo, pag-instruct. Okay? So, when we think of the word discipline dito, ay nangangahulugan ito ng training. Okay? At of course, kasama sa training, kung minsan, kapag ka makulit ka at hindi ka nagpapatrain ng maayos, sabi dito, kinakailangang scourge, papaluin. Pero, hindi ito nangangahulugan na discipline or pag sinabi kasi natin discipline, disciplinary action, negative agad. Actually, huwag natin isipin na negative ang mga disciplinary action. It's a training. It's part of the training. It's part na kinakailangan nating improve as Christians. Dahil yung mga bagay na yan ay ginagawa natin hindi para sa ating mga sariling pleasure, but mamaya pupuntahan natin, it's for God's reason. It's for God's purpose sa ating mga buhay. So kapag may mga disciplinary action, don't think of it as a negative thing. But think of it, katulad dito, yung word is paideia, as training. Training, in a sense, of course, kapag tayo nagkakamali sa ating mga training, may reproof, may correction, may rebuke. Minsan na kinakailangan mapalo. At nababanggit yung salitang palo or yung pag-rebuke dahil binasa natin kanina, inihilintulad ang ating relationship sa Diyos tulad sa isang ama at anak. Na kung paano ang ama, on a literal sense, sa lupa ay nagko-correct siya, nagre-rebuke at pumapalo, same thing with God. Okay? Same thing with our Lord. So, ang ating Diyos, sabi dito, sabi natin kanina, so when we read, for the Lord disciplines the one He loves
Huwag natin isipin agad na negative connotation na para bang parusa agad. But it's more of the Lord trains or instructs or teaches the one He loves. Ang Diyos ang siya nag-training sa Kanya. Paanong training? Tinuturuan ng salita at the same time, pag nagkakamali, of course, kinakailangan makorekt. Kinakailangan maitama. Kinakailangan siyang i-restore. At kapag di ba, nagkakamali siya, kinakailangan mapalo, kinakailangan mai-correct yung kanyang maling nagagawa. So it's not really the result ng ating managagawang pagkakamali. So yung ating binabasa kanina, yung Hebrews chapter 12 verse 1, we can say ay part ng pag-train natin as we live a Christian life dito sa lupa. Because ang kinakailangan takbuhin yung karerang ito. Verse 1, kinakailangan tapusin yung karerang ito, to run the race with endurance, at para tayo makakatakbo kung walang training. Hindi ko alam kung may mga nag-try na ng tumakbo dito, mag-jogging ng malayo or tumakbo lang ng malayo, pero kung wala kang training, kung diretso sabak ka, halimbawa mag-diet ka na, tapos bigla kang diretso tumakbo, ay mapagod ka. Hindi mo kakayanin tumakbo ng 1 kilometer siguro ba? Hindi mo na kayanin. It requires training. It requires training para ikaw ay makatakbo ng maayos. Para makatakbo ka sa karerang ito, the Lord trains whom He loves. Okay? The Lord trains whom He loves. So, kapag sinabi natin discipline, or kapag sinabi nating word dito na discipline, it's not actually punishment or result of a negative thing na ginawa natin, but overall, ito ay pagte-train sa atin, pagko-correct, pag-aayos ng ating mga buhay. Sometimes, dumarating yung mga trials, yung mga pagsubok sa ating mga buhay as part of the training. Parte ng training. Parte ng training natin dahil ang ating Panginoon ay, I would say, stricto sa training. Pero stricto na mabiyaya. Stricto siya in a sense na ang tama-tama ay mali-mali. At kapag kamali ang nagawa mo, He reminds you na mali ang iyong nagawa. So, the Lord disciplines, the Lord trains whom He loves. At lahat ng mga bagay, kapag dumating yung mga pagsubok, yung mga weights, yung mga pabigat, yung sometimes yung mga trials, God allows them to happen para matest, matrain, lumabas kung sino ka. Remember an account sa Peter, sabi doon, ang ating pananampalataya, kinakailangan to may try by fire, upang kapag ito'y lumabas, anong resulta nun? It's pure gold na pananampalataya. So alam na natin ang buhay Kristiyano, may mga training talaga. Meron talagang discipline, right? Alam natin. At kamagalala, sabi dito, very comforting, the Lord disciplines, the Lord trains whom He loves. Kapag dumarating tayo sa mga ganyang mga training, kaya gamitin ko yung word na training, discipline, testing, the Lord disciplines whom He loves. Alam niyo ba yung training na tinutukoy dito ay hindi lang light na training. Hindi lang simple to na training. Kasi pagka inisip niyo naman training, baka mababaw lang to na training. Pero if you would read yung context ng verse, if you would read yung Hebrews chapter 11, ano nangyari dun sa mga heroes of faith? Maraming mga nangyari sa kanila na kakaiba. Diba? With faith, sila may mga tiniis, marami silang mga in-endure na mga bagay from Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David. Nabanggit sila Rahab, every one of them. Sabi din sa verse 32, babasahin natin yung 32 na lang, What more shall I say? Chapter 11, For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, who through faith conquered kingdoms,
enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the fire, escaped the edge of the sword, and were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. And women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with a sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated. Wow, yung training nila ay talagang literal, siya'y kamamatay. Ang nangyari dito, di ba? Ito yung kanilang karanasan. They were stoned, they were killed by a sword. At yung mga trials na yan, yung on the whole context, yung discipline na yan, sabi doon ng ating Panginoon, the Lord disciplines, the Lord trains whom He loves. Ito yung kanilang dinanas. Ako, basahin pa tayo verse 39, all these, though commended through their faith, did not receive what was promised. Imagine ninyo, with all of the faith na meron sila, hindi nila tinanggap. Hindi nila tinanggap yung naipangako sa kanila dahil, hindi naman doon nagtapos, ano? Dahil since God had provided something better for us. That apart from us, they should not be made perfect. So yung tinutukoy dito ni Pablo, or ng author, dahil medyo, alam niyo na sa scholar, bibigyan ko lang ng preview, no? Sa mga scholars, ina-argue nila kung si Pablo ba ang author ng Hebrews or ibang author dahil wala naman daw nabanggit. Pero wag na natin isipin yun masyado, no? Dahil ito naman ay inspired by God. So when God said dito sa banal na kasulatan na ang Diyos, He disciplines whom He loves, He was referring to the former verses. Ito yung mga verses na yun. Yung discipline, yung trial, yung testing, yung training ay hindi simple. Ito yung kanilang naranasan. The life that they lived. Kaya nga ang reminder kanina, di ba? Hindi pa nga tayo tumitiis or nagtitiis to the point of shedding of the blood. Kasi sila, yung kanilang buhay ay meron. May shedding of the blood. Marami silang mga tiniis na harsh na kalagayan. Pero sabi dito, ang pangako, God has provided something bigger, something better. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa atin na magtitiis, mag-endure. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for this light, momentary affliction. Maganda yung mga adjectives na describe dun sa affliction. Light and momentary. Magaan at panandalian lamang. Mga afflictions na dumarating na light and momentary is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Isang kaluwalhatian na hindi mo madedescribe. Hindi siya may kukumpara sa anumang mga bagay na meron ka ngayon. It's not worth comparing. Anumang mga trials na meron ka ngayon, anumang mga testing, anumang mga training na meron ka ngayon, hindi yan may kukumpara dun sa kaluwalhatian na nag-aantay. Because, sabi sa verse 18, and as we look to the things that we are, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For all the things that are seen are transient or na lumilipas, but the things that are unseen are eternal. Napakaganda nung pinangako natin Panginoon. It may be unseen with our eyes, pero ang sabi dito sa verse 17, it's not even worth comparing sa mga bagay na dinadanas natin dito. Hindi siya pwedeng kumpara. Another account, gusto kong basahin, James 1 verse 12, sabi doon, blessed is the man who remains steadfast,
under trials. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Do you believe that, mga kapatid? Pinangako ng Diyos sa kanila ng mga umiibig sa Kanya ang crown of life. Pero ito'y may pagkakaloob lamang to those na mga mananatiling steadfast, nakatayo, nanatiling matibay, under trial, under testing, under discipline, under training, kung minsan. Going back to sa context natin, di ba? Kanina, yung tutukoy na discipline doon, yung training, refers to the Hebrews 11, na mga may hirap na mga kalagayan, mga trials, mga panahon na kung saan parang hirap na hirap, squeezing. Pero sabi dito, mapalad sila ng mga manatiling nakatayo. Blessed is them who remain steadfast. Natili pa rin sumasampalataya sa Diyos. Dahil sila na mga makakatagal, sila na mga makakatayo up until the end, tatanggap ng korona ng buhay. Tulungan tayo natin, Panginoon, na makatagal up until the very end. Dahil natin kaya sa ating mga sarili, mga kapatid. Ito'y sa pamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon. And we can see na ang Diyos ay nagpapahintulot ng mga testing, ng mga trials na mangyari sa ating mga buhay. Even to those whom He loves. Even to those na iniibig natin, Panginoon, God allows testing to happen. Trials to happen. Because it's part of the training. He trains them, He trains God's sons and daughters for what? Anong training ba to? Anong pagdidiscipline ba ang gustong gawin ng Diyos para sa atin? If we would go back in Hebrews chapter 12 verse 10, ang sabi doon, for they disciplined, referring to the fathers, yung mga tatay natin, they disciplined us for a short time because it seems best for them, but the Lord disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Ang Diyos ay nag-train sa atin or nag-discipline sa atin for our good, para tayo ay magkaroon ng chance na maging tulad niya. Maging kabahagi ni Kristo. Maging, kung paano sinabi sa Banal na Sulat, diba, be ye holy for I am holy. Hindi natin yun kaya sa ating mga sarili. We cannot do that on our own. Dahil ang ating laman ay prone sa pagkakamali, prone sa pagkakasala, dahil tayo ay conceived sa kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Sabi nga sa Banal na Sulatan, all we like sheep have gone astray. Sabi doon, walang sino man nakaabot sa standard na inilagay ng ating Panginoon. Pero by this training, by this discipline, possibly, baka makarating tayo na makashare tayo, makabahagi tayo sa kabanalan na meron ng Diyos. Hindi ba kayo nagagalak sa opportunity na yan na makabahagi tayo sa Kanyang kabanalan? Ating Panginoon ay banal. Di ba? Siya ay holy of holies. Walang hihigit sa Kanya sa kabanalan. At magkaroon tayo ng opportunity na makabahagi sa kabanalan na yan. Hindi ba kayo nagagalak sa opportunity na yan na pinagkaloob ng ating Panginoon? At kaya dumarating yung mga training, yung mga discipline sa ating mga buhay para tayong lahat ay makabahagi sa parehas na kabanalan niya. He trains us for our good. Ang discipline ay for our good para tayo ay maging tulad niya. To be like Jesus. Imagine that. Hindi natin kaya, sabi ko hindi natin kaya maging banal ng ating sarili lamang. Kahit nga anong aralin nating mga ethics or morals sa lupang ito, hindi natin kaya maging banal on our own. Pero sa pamamagitan ng mga trials, testing, discipline, we can partake, we can become part of His holiness. At tayo ngayon ay makakalakad sa lupa na banal.
na mga Kristiyano. Dahil, of course, kinakailangan nakasama sa ating buhay Kristiyano ay yung ating pamumuhay na banal, kaaya-aya, maayos sa harapan ng Diyos. And how can we achieve that status? Through training, through discipline of God, through corrections. Okay? Natin kaya yan sa ating mga sarili lang. At bakit ginagawa ito ng ating Panginoon sa atin? Kanina pa natin sinagot, the Lord disciplines whom He loves. Hindi ito ginawa ng ating Panginoon on some other people or random selection. Because you are loved by God. Kaya dumarating yung mga correction, yung pag-discipline, yung even mga trials sa ating mga buhay, yung mga testing, yung instruction dumarating sa ating mga buhay because the Lord loves us. The Lord loves you. Sabi nga dun sa ating kinabasa kanina, di ba? Do not regard lightly, verse 5, lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Just like a father to his son, to his daughter. Kung paano ang ama ay umiibig sa kanyang anak, sabi dito, the Lord disciplines the one He loves. The Lord chastises every son whom He receives. Sabi sa verse 7, it is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. Dahil tinatrato tayo na anak ng Diyos, dahil nainiwala ba kayo na kayo anak ng Diyos, mga kapatid? Dahil kayo ay mga anak ng Diyos, therefore tatratuhin kayo ng Diyos na anak niya. At kasama doon, sabi dito, for what son is there whom his father does not discipline? Oo nga naman. Ano nga naman, bakit ka pa tinawag na anak kung hindi ka naman dinidisiplina? Or, itinuturuan, ini-instruct, tinitrain ng iyong tatay. If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Kung walang discipline, kung wala ang instruction, then ikaw ay bastard. Ikaw ay illegitimate. Sabi sa Proverbs, i-quote natin, Proverbs chapter 3, verse 11, my son, do not despise the Lord's discipline, or be weary of His reproof. For the Lord reproves him whom He loves. Amen? The Lord reproves him whom He loves. And as a father, the son in whom He delights. Kung paano ang Diyos, or kung paano ang tatay nalulugod sa kanyang anak, and if He loves His son, He loves His daughter, siya ay nagre-reprove, nagko-correct. Kaya ang paalala dito sa Proverbs, do not despise the Lord's discipline. Or huwag kayong mapagod. Kasi nakakapagod. Kung totoo nga naman, di ba? Nakakapagod kung talagang pagsabihan ka paulit-ulit. Pero do not be weary of His reproof. Dahil sabi dito, kapag ka meron kang nare-receive na correction or na teaching or na instruction, that means that the Lord loves you. That the Lord cares about you. Whereas kung wala na, sabi dun kanina sa Hebrews, dun ka magtaka, possibly na ikaw ay illegitimate child. Pero ang sabi dito, for those that receive instruction, discipline, the Lord reproves him whom He loves. Dahil iniibig tayo ng Diyos, you receive discipline. You receive correction. You receive instruction. You receive even trials, testing na pananampalataya. At kapag nagkakamali, nagkukulang, may correction, may pagtutuwid. That's necessary. Kinakailangan natin yan dahil tayo ay iniibig ng Diyos. At ayaw ng Diyos na tayo ay mapariwara. Gusto ng Diyos, makabahagi tayo sa kanyang kabanalan na meron siya. So therefore, kinakailangan matuwid. Kinakailangan isaayos.
Kinakailangan i-correct. At kapag nagkamali, nagpasaway, may palo talaga. Requirement, trial, testing. Right? Because the Lord loves us. The Lord cares for us. Kaya as for us, wag tayong, sabi dito, wag nating i-despise kung magdisiplina ang Diyos. Kung mag-instruct sa atin ng Diyos. Kung i-train tayo ng Diyos. Wag nating i-despise. Wag nating ikatakot. Wag nating parang kamuhian kung magtuturo sa atin Panginoon. As a matter of fact, maganda pa nga yun. Dahil sa pamamagitan nito, tayo ay lumalago, tumitibay, lumalakas sa pananampalataya. At sabi ko nga, yan ay proof, yan ay ebidensya na ang Diyos ay umiibig sa iyo if you receive correction, discipline, how to live a Christian way, at magtaka kung wala ka nare-receive na correction. Another account sa Proverbs 13, sabi doon, 24, whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Meron na sa inyo mga parents na hindi na namamalo. Alam niyo sa panahon ngayon, di ba? That's very common na yung instead of pamalo ay gagawin nila yung parang tawag dito, kakausapin lang, sasalitain lang. Yung masyadong, may term yun pero nakalimutan ko. Pero yung type ng parenting na very passive. At kung yung mga hindi na mamalo sa inyo, sabi dito ng wisdom ni Solomon, whoever spares the rod hates his son. But he who loves him is diligent to discipline him. Dahil parte ng pagdidisiplina, ng correction, ng pagtutuwid, parte yung rod, yung pamalo. Para may guide, may saayos, may tama ka. So if you love your son or daughter, kinakailangan natin tiisin as parents, kinakailangan natin tiisin na magdidisiplina tayo, magko-correct tayo. Of course, iiyak yan dahil bata yan. However, it's necessary. Train up a child kung paano gusto mong paano gusto mong siya'y mabuhay. Habang bata pa, i-train mo na siya para pagtanda niya, hindi na niya lalayuan pa. At it's the same thing that God is doing sa atin. Tayo nagpasimula ng maglilingkod sa ating Panginoon, of course, tinuturuan tayo, ni-equip tayo, ni-instructan tayo. And then, kasama nung pag-instruction, katulad lang sa pag-aaral, may instruction, may testing. Darating yung time na we have to test what we have learned. May testing, kapag nagkamali, may palo, may correction. Pero, it's all part of the process para maging tulad tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ito ay kinakailangan nating maranasan because the Lord loves us and wants us na tayo ay mag-represent na anak ng ating Diyos. Okay? Sabi pa sa isang account, Revelation chapter 3 verse 19, those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent. Okay, marami na tayong account na binasa. Yung mga discipline, yung correction, it's a proof na ang Diyos ay umiibig sa atin. At ang pag-ibig na yan, it comes with discipline. It comes with reproof, with correction, with testing. That love ay hindi lamang puro sweet or puro everything joyful, everything is fine, everything is okay. That love ay may kasamang guidance, correction, pag-asaayos sa atin. At wag natin itong i-despise, wag natin kamuhian. Dahil ito'y parte ng kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. At kinakailangan natin ito para tayo makabahagi ng Kanyang kabanalan. Right? Kinakailangan natin itong mga bagay na ito. Because this is the proof, the evidence na ang Diyos ay umiibig sa atin. Hindi lamang sa panahon na may nare-receive tayo na benefits from God is the way that God proves His love toward us. Pati sa panahon ng pagdidisiplin, pati sa panahon ng testing, sa panahon ng trial, sa panahon ng mapagsubok,
panahon ng mga pagsubok, sinusubok natin pananampalataya, sinusubok ang ating faith sa Diyos. At hallelujah, kung sa panahon ng pagsubok natili ka pa rin nakatayo, that is because God loves you. At tinahawakan niya ang iyong kamay, hindi niya hinahayaan na malayo. Sabi doon sa banal na sulatan, di ba? Ang Diyos ay hindi magbibigay ng pagsubok or na naman mga testing, temptation, trial that is not common or rare. Hindi siya magkakaroon ng pagsubok na rare. Pero sabi doon, but God is faithful and He will not allow you to be tested beyond your ability. Kung ang kaya mo ay gantong level lang, God will not test you beyond that. At another thing, ang sabi doon, He will also provide a way for escape. Para, kung talagang di mo na kaya, the Lord's got your back. And that's part of His love sa ating mga buhay. Yan ay parte ng pag-ibig ng Diyos sa atin, para tayo ay maging tulad niya. Maging tulad ni Kristo, banal, maayos ang ating mga buhay. So yung discipline, yung pag-ibig ng Diyos, it comes with discipline. It's a way to prove, or for God to prove His love sa atin ng mga anak niya. Discipline, instruction, correction. Kaya nga hanggang ngayon, yung Biblia, yung banal na kasulatan, nakarating pa rin sa ating kapanahunan. Because itong banal na kasulatan, it's filled with instruction. At sa pamamagitan nito, matututo tayo how to live as Christians. Imagine nyo na lamang paano tayo maglilingkod sa Diyos kung wala'y banal na kasulatan. No? Puro hearsay. Hirap yung hearsay. Di ba? Sa natin yan. Pero, pinaabot ng Diyos ang kanyang instruction ng banal na kasulatan for us to prove na ang Diyos ay umiibig sa atin at ayaw niya tayong malayo na landas. Right? The Lord loves us as His sons and daughters. Isang phrase na I was reminded of because habang in-study ko to, pinapatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. The Lord loves us, so may mga discipline. One phrase na naalala ko ay yung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Malakay na the Lord, sabi doon, I have loved Jacob, but I hated Esau. Kasi diba, pinag-usapan natin kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay pinapatunayan niya sa atin. And one account sa Malakay and even sa Romans na banggit na ang Diyos, sabi niya, I love Jacob, but I hated Esau. At ang question, paano pinatunayan ng Diyos na iniibig niya si Jacob? Paano minanifest ng Diyos na mahal niya si Jacob? At pwede ko rin tanong, paano minanifest ng Diyos, paano pinakita ng Diyos ang kanyang hatred towards si Esau? Paano pinakita ng Diyos na hate niya si Esau? May kita ba natin sa banal na kasulatan? Of course. So hindi lamang niya basta sinabi dito sa Malakayan. You can read it sa kanilang mga buhay. So paano minanifest ng Diyos how He loves Jacob and how did God manifested how He hates Esau? And actually, helpful ito sa atin habang pinag-usapan ng topic na ito. No? It's helpful for us to understand this para maintindihan natin kung paano ang Diyos ay nagiging tulad sa isang ama sa ating mga buhay. Kung tingnan natin yung buhay ni Esau, alam niyo ba si Esau ay pinagpala ng Diyos? Binless ng Diyos sa kanyang buhay. Materially. Kung mabasahin ninyo, hindi siya na malimos. Pinagpala ng Diyos si Esau. Yung mga promises para kay Esau, yung mga blessings, natanggap niya. Mayaman niya si Esau. May point nga na kinakailangan ni Esau at ni Jacob maghiwalay dahil diba nagkabati sila, pero kinakailangan ulit na maghiwalay dahil sa sobrang yaman nilang dalawa. Imagine. At yung lahi ni Esau ay naging great nation. So we know that as Edom, di ba?
Nation of Edom. Pero paano na-manifest na ang Diyos ay hate niya si Esau? How did God manifested His hatred towards Esau? Ang Diyos ay hindi niya dinisiplina si Esau. God never disciplined Esau. Hindi nag-intervene ang Diyos sa buhay ni Esau. Hinayaan lang niya si Esau na maging Esau. He let Esau live his life. At pinayaman siya ng Diyos. Pero wala kayong mababasa na the Lord intervened. Oh, teka Esau, wag mo munang ibibigay yung birthright mo kay Jacob. Teka, mag-isip ka muna. Walang ganun. There's no account that says, teka, wait, bumalik ka na dun. Kasi si kapatid mo si Jacob, aagawan na yung birthright mo, aagawan na yung mana sa tatay mo. Kita nyo? He was left on his own. Pero paano minanifest ng Diyos sa pag-ibig niya kay Jacob? Alam niya si Jacob, di ba? Kahit na siya'y mandarhaya, kahit na siya'y supplanter, through his name alone, ang Diyos ay nag-intervene sa buhay ni Jacob. Time and time again. Tignan niyo naman yung buhay ni Jacob, di ba? Dumating sa point na he has to wrestle with God. In-intervene ng Diyos ang kanyang buhay para siya ay may correct, may humble, may tama, at eventually, ma-rename ang kanyang pangalan from Jacob to Israel. God intervened in his life. Marami kang pagpapasaway, Jacob. Pero dahil I love you, I have to intervene. I have to correct you. I have to teach you. I have to humble you. Para ikaw ay may saayos at maitama. Tignan niyo naman yung buhay ni Jacob, di ba? Marami siyang panahon na nandaya. Pero marami ding beses na in-intervene ng Diyos, gumawa ang Diyos. Ang Diyos ay mayroong divine intervention. Ang Diyos mismo ang nag-wrestle with Him for Him to be humbled. Pagdating niya sa paglabas niya dun sa, di ba napabalik siya nung sa kuya niya, kay Esau, dahil galit niya si Esau, pilay siya. God intervened. God made him limp para lang makita niya yung kanyang pagkakamali, and he was converted that day. Ito niyo? Because God wanted to correct Jacob. At hindi lamang basta correction na for one moment lang, he was corrected for good. Pinalitan ng kanyang pangalan. Naging bagong nilalang siya. Naging bagong buhay. Alam niyo ba, kung babasahin ninyo yung end of Joshua chapter 24, alam niyo ba nangyari kay Esau? Pinagpala ng Diyos si Esau as much so na pinagkaloob ng portion ng promised land sila Esau. Alam niyo ba yun? Yung mountain ng Seir. Pinagkaloob sa kanila, pero si Jacob at ang kanyang lahi, dinala ng Diyos sa Egypt. Dinala ng Diyos sa Egypt, Joshua chapter 24, you can read it, verse 4, verse 5. Sa anak kay Esau, binigay ang country of Seir, whereas kay Jacob, dinala sila sa Egypt. Why? Akala ko ba, mas mahal ng Diyos si Jacob? Bakit si Esau ay komportable na agad? Tapos si Jacob ay kinakailangan pa pumunta sa Egypt. Pero yun pala, that's the way that God will prove Himself that He loves Jacob. At hindi lamang si Jacob ang nakinabang, kundi ang kanyang lahi at ang kanyang mga lahi at ang kanyang mga lahi. God proved Himself through Jacob at sa kanyang mga salit-lahi na sila'y iniibig ng Diyos. Dumating yung, di ba? Sila Jacob pumunta sa Egypt. Alam natin yung istorya. Dumating yung time, lumipas yung panahon, Paraon na hindi nakakilala kay Jacob at kay Joseph. Sila ay naalipin at para bang tila, pag-ibig ba ito ng Diyos? Pag-ibig ba ng Diyos na kami maalipin yung bayan ng Israel? So, yun yung pangalan ni Jacob, di ba? Yung bayan na yun, yung bayan ng Israel, sabihin, yung mga lahi ni Jacob. Pinapahintulot ba ng Diyos na kami ay mapunta dito sa slavery?
Pero after a while, sinugo ng Diyos si Moses and Aaron. Sila'y lumaya at nakita nila na ang Diyos na makapangyarihan ang naggabay sa kanila all throughout the wilderness. Pinatunayan ng Diyos na siya'y supplier. Pinatunayan ng Diyos na siya ay Diyos na tapat. Diyos na makapangyarihan. And of course, alam natin na ng senaryo. Maraming mga nagpasaway, maraming mga hindi kumilala sa Diyos na yan. Pero ultimately, through Joshua, Caleb, at sa mga sunod na generation na nakarating sila sa Promised Land, the Lord brought them out. Nakalabas sila. Natapos yung wilderness. Natapos yung panahon ng kanilang trial. At marahil hindi man nakasurvive yung mga matanda. Pero meron naman Joshua at Caleb at mga next generation para magsalita ng kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At mga kapatid, I just want you to see that hindi nag-intervene ng Diyos kay Esau. He let him be. Hinayaan lang ng Diyos si Esau. Pero dahil si Jacob ay iniibig niya, pinatunayan ng Diyos that He loves Jacob. He has to correct him. He has to teach him. He has to humble him. Kinakailangan ibaba ang kanyang buhay. Kinakailangan siyang may correct, dumating sa point na lowest of lows. Kinakailangan may trial. Kinakailangan may testing. Kinakailangan nag-sacrifice siya ng 7 years sa asawa na hindi naman niya gusto una. Pangalawa, 7 years ulit kay Laban. He has to face all of that. Because the Lord loves Jacob. Kinakailangan niyang dumanas na maraming mga samot-saring pagsubok. Pero in the end, ang kinalabasan, Israel. He was humbled by God. Sabi doon, nakita niya ang Diyos face to face. And after ni Jacob mamatay, pumunta sila sa Egypt. Ang kanyang mga anak ay pumunta sa Egypt. At ano nangyari? They have to face slavery, trials. Again, another trial na naman. And then, ang Diyos pinatunayan pa rin niya ang pag-ibig niya sa bayang ito. Dahil the Lord loves His people. Diba? Alam natin yan, the Lord loves His people. At ang kanyang pangako kay Abraham ay tinutupad niya sa bayang ito. So the Lord, pinahintulot ng Diyos yung trial, yung testing. Pero in the end, the Lord saw them through. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Egypt. At nagpasaway na naman ang bayan. Dumating yung mga sumasakop sa kanila. Dumating yung Babylon, dumating yung yung Medes, yung Persia. Dumating sila lahat. Pero the Lord saw them through. Ang Diyos ang nagpalaya sa kanila. Imagine sa Babylon captivity, silang lahat doon naubos. Yung iba pinadala doon sa Babylon mismo. Pero after many years has passed, ang sabi doon kay Jeremiah, the Lord knows the thoughts that He thinks towards you. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Because the Lord loves them. Dumaan man sa matinding pagsubok. Dumaan man sa matinding mga trial. Because the Lord loves them. At walang ibang main purpose ng Diyos dito para ma-recognize ng bayan. They cannot do it on their own. They cannot do it on their own. Iisa lang ang Diyos na sovereign, na tapat, na provider, na healer, na restorer, na everything. Iisa lang ang Diyos. At mga kabatid, sa mga sandaling ito, kung merong mang kayong testing, kung may trials man dumating sa inyong mga buhay right now, kung may mga pagsubok, kung may mga panahon na pagkakamali, corrections come, discipline comes, teaching comes, dumarating sa ating mga buhay, hindi para ikaw ay i-down lang at ikaw ay pahiya, pero para ikaw ay maranasan mo muli ang pag-ibig ng Diyos na sumasagana sa iyong buhay. Ikaw ay ma-restore pabalik sa Diyos. Trials come, testings come, hindi para ikaw ay ibagsak lang tuluyan,
Sabi nga doon sa binasa natin nakaraan, di ba? Persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. Dahil ang ating Panginoon, He loves you. Sabi niya sa kaaway, pwede mong galawin everything about Him. Ang kanyang appearance, ang kanyang karamdaman, ang galawin mo lahat ng mga personal resources niya, pwede mong galawin lahat. Pero wag lang ang kaluluwa niyan, akin yan, because I love Him. Amen. At kapag dumating sa mga panahon ng pagsubok, the Lord loves you so much. Kahit na dumating yung panahon na tila ba, walang-wala ka na. Ubos na, you are humble just like Jacob. Pero, you will raise up your voice, Lord, tulungan mo ako, help me. And there, God will do His work sa iyong buhay. Papatunayan ng Diyos how much He truly loves you. Because ang ultimate goal ng Diyos, if you are God's child, ay hindi lamang para pagkaloob ang Kanya ng resources, hindi lamang para pagkaloob ang Kanya ng prosperity or ng kagalingan or anything. Ang goal niya para sa iyo is more than that. God wants you to be like Him. Ang gusto ng Diyos ay maging tulad niya tayo. He became us, sabi nga sa isang awit, so that we might become Him by grace. He wants us to be more like Him. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, He wants us to be in His image. Romans chapter 8, couple of verses na lamang po. Verse 28, ang sabi doon, we know that for those who love God, all things work together for good. Do you agree, mga kapatid? Those who love God, all things work together for good. Even tila ba ang mga bagay na nakikita mo sa iyong harapan, it doesn't seem good. It doesn't seem fine. Soaring prices ng gas, that's not good. Walang makain, that's not good. Walang trabaho, that's not good. Pero ang sabi dito, it will work out for good. Huwag ka mag-alala. For we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Imagine that. Tayo ay nakilala ng Diyos, foreknew, before the foundation of the world. Kinilala na tayo ng Diyos. Do you agree? Kinilala na tayo ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Sabi dito, He also predestined us to be conformed to the image of His Son. Sa maging tulad ni Kristo Jesus, in order that He, si Jesus Christ, might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Amen. Amen. Tayo ay tinakda, inilagay na ng Diyos, pinredestina ng Diyos to be like Jesus. Praise God. So now we know that everything, all things work together for good. Because this is His plan all along for us to be like Jesus. 2 Corinthians 3:18, sabi doon, we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. As we look unto Jesus, di ba? The author and the finisher of our faith, we are being transformed into that same image from glory to glory. Habang lumilipas yung pagkakataon, trials, testings, problema na naman, ganitong mga pagsubok, ganitong mga kinakailangan i-correct sa'yo, isasawayin ka, itutuwid ka. That's because God wants you to be like Him from glory to glory to glory. Amen. Because you are being transformed into that same image. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi doon, inilabas tayo ng Diyos from the miry pit, from the miry clay, and you are chosen. You are a royal priesthood, a holy nation, that you may proclaim the excellencies
of Him who called you out. Who called you out of darkness into His marvelous light. So that's the purpose of God. Discipline comes, testing comes, trial comes. Hindi para tayo i-abase. But for you to have an opportunity to show forth ang excellencies ng ating Panginoon. Patunayan mo sa iyong sarili na naranasan ko nga na tunay buhay ang Diyos at gumagawa siya at kumikilos siya at hindi siya bingi. Dumirinig siya ng panalangin. So kung right now may mga prayers tayo sa gabing ito, may mga pangailangan, may mga kahilingan, ito'y paraan ng Diyos para patunayan niya muli na meron siyang kayang gawin. Patunayan ng Diyos na meron siyang kayang gawin sa iyong buhay. So kung manalangin ka at magitiwala ka sa Diyos at ikaw ay sampalataya, ang sabi doon, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Manalangin tayo sa ating Panginoon ngayon mga kapatid at naniniwala ko papatunayan ng Diyos na siya'y may mga gawa. So, to conclude, do not grow weary. Huwag tayo manghimagod. When trials, testings, tribulations, even discipline, correction, kung kinakailangan kang ituwid, huwag ka mapagod kapag ikay tinutuwid. Huwag ka mapagod kung kinakailangan isaayos ang iyong buhay. And even those trials themselves, ito'y paraan ng Diyos para isaayos ka, ituwid ka, i-correct ang iyong mindset, matransform ka. Those are the things na ginagamit ng Diyos. At ang sabi sa ating binasa kanina, Hebrews chapter 12, huwag ka mapagod. Let's go back sa verse 9. Sabi doon, beside this, we have earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them. But He disciplines us for our good, and that we may share His holiness. For the moment, all testing, trials, discipline, everything, it seems painful rather than pleasant. That we can agree, di ba? Napakahirap, napakasakit, masakit ang discipline, masakit makorek, masakit maturuan, masakit ang trials, ang problem, ang instruction. Pero sabi dito, but later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Lahat ng mga discipline, lahat ng trials, testing, even instructions, correction, it seems painful. That is true. And it even is. No? Painful talaga yan. Masakit talaga. Sino ba namang gugusto na makaranas ng mga matitinding problema sa tahanan, sa pamilya? Matitinding mga pagsubok sa tahanan. Who would want that? Pero sabi dito, 3 things. Sa verses natin binasa. All discipline. First thing, sa verse na sabi doon, if we subject to the discipline, you will live. Kapag ikay nagpa-subject sa discipline na ito, at tila ba parang ubus ka na, simot ka na, wala ka nang ibibigay. You're very drained. Dahil katulad ni Hope, di ba? Wala na, ubus na lahat ng meron siya. Pero ang reality pala, sa dulo nito, you will live. You will live. Ang sabi sa mga sulatan, if anyone loses his life for His name's sake, ay masumpungan niya ang buhay sa ating Panginoon. Kalawa, sabi sa verse 10, through discipline, we may share His holiness. Makakabahagi tayo sa kabanalan natin Panginoon. Ang pangatlong bagay, sabi sa verse 11, through discipline, it yields, so that we may yield the peaceful fruit of righteousness. Ang bunga nito ay hindi bitter root of evil, okay? Kundi peaceful fruit of righteousness. Alam nyo kapag while I was writing, ini-imagine ko yung kapag yung isang kalagayan ng isang bata na lumaki sa striktong bahay. Ang very stereotype na scenario, kapag isang bata ay lumaki sa stricto na bahay, parang yung bata ay lumalaki na may resentment, di ba? Parang
Galit sa magulang dahil sobrang stricto. Galit sa ganito dahil sobrang mahigpit. Pero actually, ang Diyos ay stricto. Pero hindi resulta nun, hindi magiging resulta ng resentment. Ang resulta nun, sa pagiging stricto ng Diyos, sa pagdidiscipline, sa pag-correct, sa pagbibigay ng Diyos sa mga trials, hindi yung tao ay parang magrereklamo sa Diyos, Lord, ganito ang ginagawa, sobrang higpit mo naman, sobrang daming bawal, sobrang... No. Kundi, sabi dito, ang resulta, it yields peaceful fruit of righteousness. Sang kabanalan, sang kaluwalhatian, na peaceful. Peaceful dahil alam niya yung Romans chapter 8, verse 12, that all things work together for good. Alam niya that everything happens sa ating mga buhay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Kahit na tila ba yung pangyayari right now ay hindi mabuti, hindi maganda, hindi pleasant, pero dahil alam niya, it's for His own good. Alam niya na ito para sa kabubuti niya. And in the end, ang kakalabasan nito ay isang katulad ni Kristo. Hindi siya magiging resentful. Siya ay magpasalamat. Siya ay ma-appreciate niya how the Lord works sa kanyang buhay. At sa pamamagitan ng mga discipline, ng testing, ng mga trials, mga pagsubok, ng correction and everything, alam niya na pinapatunayan ng Diyos na siya ay iniibig. Mga kapatid, kapag dumating ang mga trials and testing sa ating mga buhay, mga discipline, even correction, kung may mga bagay na kinakailangan makorek sa atin, tayo matakot. The Lord disciplines whom He loves. And we have learned tonight, yung discipline na hindi lang puro patungkol sa mga responses sa ating mga nagawang pagkakamali. Testings, trials, training, na dumarating din yan sa ating mga buhay. Huwag tayong manghimagod. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong magsawa. Of course, one thing na sinasabi natin na kakibat ng Kristiyano ay pagsubok. Diba? May mga pagsubok talaga. Pero it's another thing to live in the reality. Kapag may pagsubok na, di ba, minsan nakapa-atras tayo, nakapasuko na, parang di natin alam ang gagawin. Pag nandiyan na sa harap natin, pero tayo mapagod. You will come out stronger. You will come out victorious. Hindi sa iyong sariling lakas. Not by might, nor by power, but by His Spirit. Sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoon na pinagkaloob niya sa ating lahat. That's all I have to say, mga kapatid, sa gabing ito. At naniniwala ako ng lubos na meron tayong nakuha na encouragement sa mga salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Mahal ba natin, palakpakan natin, Panginoon. Purihin natin, Panginoon. Tayo ay yumuko at manalangin. Nakilala namin, Diyos, kapasalamat kami sa iyong mga salita sa gabing ito. Kaya ang pagpapala ng iyong mga salita, kaluwalhatian na ito ay mauwi lamang sa iyo at ang pagpapala ay sumabawat isa sa pamamagitan ng na nagmumula sa iyong luklukang ng habag at awa. Palayan mo, Diyos, sa mga nakarinig, palayan mo ang bawat isa at bayaan na kami ay lumakas at tumibay pa sa pananampalataya at aming ma-recognize na all of these things happen hindi lang sa walang kabuluhan, but you, O Lord, have a reason na kaya nangyayari mga bagay na ito. And Lord, this is a proof, this is an evidence na tunay nga na iniibig mo kami, mahal mo ang bawat isa. At hindi mo nahayaan, Panginoon, iniwala kami na hindi mo nahayaan ang pagsubok ay totally makadestroy sa amin sapagkat ang sabi mo, you will not give us any tribulation, any trial beyond our ability. Pero bibigyan mo kami, Panginoon, ng way of escape sa panahon ng mga pagsubok. Kaya, Panginoon, maraming salamat, and I pray kung sino man ang dumadanas, Panginoon, ng mga trials, mga testing right now, or even correction, or even training sa kanilang mga buhay, I'm praying, Lord, makita nila na meron kang purpose, meron kang plano,
to show and to prove your love sa aming mga buhay. At ikaw lang, O Diyos, ang siyang mapurihan, madakila sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Mabalik lamang sa iyo, mapuri, dakila pa, salamat sa tanging ng pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon.